Welcome sa Deep Dive. Isang experiment ko para magkaparang summary ng mga topic na gusto ko ng mas malalim na kaalaman. Ito ang Tagalog version. Mas maikli sa English version pero baka mas ma-appreciate ng iba. For this episode, we dive into the books of Mauro Biglino, Gods of the Bible is not a sacred book, and The Naked Bible, the truth about the most famous book in history. Kumusta? Ito na tayo para sa ating paghimay na yun. Hawak natin ang ilang sipi galing sa mga libro ni Mauro Biglino. May Gods of the Bible is not a sacred book, at The Naked Bible. Mga aklat na alam mo na medyo radikal ang pagbasa sa Biblia. Ang mission natin para sa iyo, silipin natin kung paano ba hinahamon ng mga source na to yung tradisyonal na pagtingin natin sa Biblia. Alam mo yung bilang banal na aklat tungkol sa isang espiritual na Diyos. Yung pinakaugat daw kasi nito, base sa mga source mo, eto, basahin daw ang Biblia hindi parang aklat ng pananampalataya, kundi parang posibleng literal na ulat ng mga sinaunang tao tungkol sa mga makapangyarihang nilalang na may teknolohiya. Tingnan natin kung paano nito binabago ang lahat. Simulan natin sa mismong konsepto ng Diyos. Sinasabi kasi dito na ang Biblia parang hindi raw talaga tungkol sa isang espiritual na Diyos gaya ng pagkakakilala natin ngayon. Paano raw yon? Paano ipinapaaliwanag gamit yung original Hebrew? Okay. So, ang argument talaga, nakafocus sa literal na basa ng Hebreo. Halimbawa, yung salitang Elohim. Karaniwan, Diyos ang salin yan, di ba? Pero sa Hebreo raw, plural yan, pangmaramihan. Hindi raw ito iisang espiritual na entity, kundi isang grupo, mga individual na may physical na katawan. Mga nilalang na ayon pa nga raw sa awit 82, namamatay. Tulad ng mga tao, mamamatay kayong gaya ng mga tao, ganun. At sila raw ay pinamumunuan ng isa pang mas mataas, si Elyon. Siya daw yung nag-assign ng mga teritoryo. Ha? Sandali. Para malinaw sa iyo na nakikinig, yung Elohim dito, hindi pala katumbas ng Diyos na iisa at espiritual. Parang isang lahi o grupo ng mga nilalang na may katawan. At namamatay pa. Grabe, nakakaintriga yan. Kung grupo sila, na si Yahweh dito? Isa lang din ba siya sa kanila? Oo, ayon sa interpretasyong ito, halimbawa sa Deuteronomy 32, si Yahweh ay isa lang daw sa mga Elohim na to. Kumbaga siya yung na-assign ni Elyon para mamuno sa lahi ni Jacob, yung Israel. May mga pahiwatig pa nga raw sa teksto na si Yahweh at yung mga Israelita alam nila na may ibang Elohim, tulad ni Chemosh ng mga Moabita, may recognition. Lumalabas pa raw na si Yahweh parang may takot na baka iwan siya ng mga followers niya para sa ibang Elohim, kaya may mga utos siyang, alam mo na, pumatay ng sinumang sasamba sa iba, na parang hindi akma sa ideya ng isang napakamakapangyalihang Diyos na walang katunggali, di ba? Oo nga. Kakaibang isipin yon na yung kinikilalang Diyos ng Israel, posibleng isa lang pala sa maraming pinuno. May kanya-kanyang teritoryo, tapos may competition pa. Kung ganito pala yung pagtingin sa Elohim at kay Yahweh, paano naman nababago nito yung pagkakaunawa natin sa paglikha, lalo na kay Adan? Eto pa. Yung paglikha kay Adan, hindi raw ito yung creation ex nihilo, yung paglikha mula sa wala. Yung mga salitang Hebreo daw na ginamit, parang mas tumutukoy sa paghubog o paggawa. Fabrication, kumbaga. At importante dito yung salitang tezelem. Karaniwan, imarhe o larawan ang salin. Pero dito, sinasabi na hindi lang yan basta abstract na pagkakahawig, kundi isang konkretong bagay. Component. May nagsasabi pa nga na posibleng genetic material, DNA, ganon, na ginamit sa paggawa kay Adan. Dagdag pa, yung konsepto ng original sin. Isa lang daw yung theological na dagdag. Wala raw sa original text ng Genesis. Pati yung salitang Hebreo na olam, madalas isalin na eternity o walang hanggan, hindi raw infinity ang ibig sabihin,
kundi isang mahabang panahon lang, pero hindi tiyak kung gaano kahaba. May katapusan pa rin. Wow. So, yung tselem parang blueprint o sangkap, hindi lang kawangis. At yung olam na akala natin forever, hindi pala sigurado. Ang laki ng pinagkaiba niyan sa karaniwang turo. At itong ideya ng paghuhug o paggawa kay Adan, kumokonekta ba yan sa sinasabi tungkol sa teknolohiya ng mga Elohim? Oo, dito na pumapasok yung analohiya ng cargo cults. Alam mo ba yun? Yung mga tribu. Oo, yung mga tribo lalo na nung World War II sa Pacific na biglang sumamba sa mga sundalo at eroplano kasi hindi nila maipaliwanag yung teknolohiya, 'di ba? Yung mga dala nila. So, ang argumento baka ganun din yung nangyari sa mga sinaunang tao. Yung mga Elohim dahil may mas mataas na kaalaman at teknolohiya sila, naging parang Diyos sa tingin ng mga tao noon. Yung mga description daw sa Biblia ng ruwak na karaniwan nating sinasalin na espiritu o hangin, minsan daw yung pagkakagamit parang bagay na lumilipad o naglilipat ng tao para yung nangyari kay Elijah. Pati yung kavod, madalas isalin na glory o kaluwarhatian, pero inilalarawan din daw yan na parang mabigat, mapanganib, maliwanag na bagay. Posible raw na sasakyan ni Yahweh, isang makina, at yung pagugnay sa mga UAP, Unidentified Aerial Phenomena, at mga sinaunang artifact, parang suporta daw sa teoryang ito. Kaya hinihikaya talaga na basahin yung mga teksto ng literal. Parang yung ginawa ni Schliemann nung hinanap niya yung Troy gamit lang yung sinulat ni Homer. Grabe, parang sinasabi rito na yung mga kwento sa Biblia baka paglalarawan lang ng mga sinaunang tao sa teknolohiyang di nila magets. Parang yung mga taga-isla na sumamba sa eroplano noon. At yung espiritu at kaluwalhatian, baka mga sasakyan pala kung literal babasahin. Napakalaking pagbabago sa pananaw yan, ha? Oo, at dito nga tayo hahantong sa isang tanong para sa iyo, para pag-isipan mo. Kung susundin natin yung lohika ng interpretasyong ito na yung mga sinaunang teksto, gaya ng Biblia, hindi pala primarily tungkol sa espiritualidad, kundi mga ulat kahit papaano ng interaksyon ng ating mga ninuno sa mga nilalang na mas advanced ang teknolohiya. Ano ang magiging implikasyon nito? Hindi lang sa pag-unawa natin sa relihiyon, kundi sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Saan ba tayo lulugar sa universe? Hinahamon tayo nito na suriin ulit yung mga kwentong matagal na nating tinuring na mito lang o simbolismo. Ano pa kayang mga nakatagong kaalaman, di ba? Ang naghihintay kung babasahin natin ang mga ito sa ibang lente, sa mas literal na paraan.